Hi guys! Alam nyo ba na ang unang stock market sa mundo ay nagsimula pa noong 1600s? In the 1600s, yung Dutch East India Company ay may daan-daang barko na ginagamit para makipag-trade ng ginto, porselana, spices at seda sa iba't ibang parte ng mundo. Pero syempre, napakamahal magpatakbo ng ganitong kalaking operasyon. Kaya ang ginawa nila, humingi sila ng tulong sa mga private citizens, mga individual na pwedeng mag-invest ng pera para sa biyahe kapalit ng share sa magiging kita ng barko. Sa ganitong paraan, nakapag-fund sila ng mas malalaking voyages at kumita pa ng mas malaki, pati na rin yung mga matatalinong investors nila. Ang pagbebenta ng shares na ito sa mga coffee houses at shipping ports sa Europe ay nagbunga ng kauna-unahang stock market sa buong mundo. Simula noon, ginagamit na ng mga kumpanya ang sistemang ito para makalikom ng pondo. At ngayon, may mga schools, careers at TV channels na nakatutok lang sa pag-aaral ng stock market. Pero siyempre, ang modern stock market ngayon ay mas komplikado kumpara sa original version nito. Imagine na may bagong coffee company na gustong sumali sa stock market. Una, ipapakilala nila ang kumpanya nila sa malalaking investors. Kapag nagustuhan ng investors ang ideya, sila ang unang makakapag-invest at mag-sponsor ng Initial Public Offering o IPO. Doon na ilulunsad ang kumpanya sa public market. At kahit sinong investor, malaki man o maliit, pwede nang bumili ng stocks. Kapag bumili ka ng stocks, nagiging partial owner ka ng kumpanya. Yung investment mo, ginagamit nila para palaguin ang negosyo. Habang nagiging successful ang kumpanya, mas marami ang gustong bumili ng stocks. At dahil tumataas ang demand, tumataas din ang presyo ng stocks. Ibig sabihin, yung mga unang bumili ng stocks, tumataas ang value ng hawak nila. Pero kapag nagmukhang hindi na profitable ang kumpanya, kabaliktaran ang nangyayari. Investors magsisimula magbenta ng stocks bago pa ito bumagsak ng husto. Kapag mas maraming nagbenta, bumababa ang demand, bumabagsak ang presyo, at pati ang market value ng kumpanya. Ang lahat ng ito ay apektado ng napakaraming factors. Presyo ng raw materials, teknolohiya sa production, gastos sa labor, pagbabago ng leadership, publicity, bagong batas, at pati global trade policies. Bukod pa dyan, may mga investors din na bigla na lang magbebenta kasi gusto nilang ilipat ang pera nila sa ibang bagay. Ang stock market ay parang salamin ng human confidence. Kapag maraming naniniwala, pwedeng mag-trigger ng economic boom. Pero kapag nawala ng tiwala, pwede ring magdulot ng financial crisis. Kaya karamihan ng professionals ay nagre-rekomenda ng long-term investing kaysa habol lang ng mabilisang kita. Pero ngayon, hindi na lang ito para sa mayayaman at powerful. Dahil sa internet, kahit everyday investors gaya natin ay pwedeng bumili ng stocks. Halos pareho ng paraan na ginagawa ng malalaking investors. At habang mas maraming tao ang nag-aaral kung paano gumagana ang stock market, mas nagiging possible na gamitin ito para suportahan ang mga negosyo na pinapaniwalaan nila. At sabay nito, makamit ang kanilang sariling financial goals. So kung interesado ka rin na abutin ang iyong financial goals, maybe it's time na aralin ang stock market. Baka ito na ang unang hakbang papunta sa financial freedom mo. Kung nagustuhan mo itong video, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang Taglish Explainers.